Yung mga batang players ngayon maangas na or sa comments ng ibang mga fans masyado nang mayabang. May mga players ang nagyabang na nadisgrasya. So ito yung natatandaan ko. Ang una, yung best player in 3 months. Hanggang ngayon 3 months pa rin siya, si Chet Holmgren. Pero ang sinabi naman talaga niya dati, nakikita niya yung kanyang sarili na magiging best player in 2 months. Ito kasi yung naging comment niya after ma-drop nung 2022 bilang second overall ng OKC. Overconfidence para sa kanya nung taon na yon. Sinabi din niya kay Luka nun, see you out there next year. Literally, nung sumunod na taon, dun sila nagtapat. Dahil after 2 or 3 months nang ma-drop si Holmgren, na-injured siya at hindi nakalaro sa kanyang drop year. Nag-ala Ben Simmons noon si Holmgren kaso nga lang hindi siya nanalo ng Rookie of the Year kundi si Wembanyama. Sa unang season niya, ang welcome to NBA moment pa niya si Andre Drummond na crossoveran siya. Sa sinabi niya pang see you out there next year, nung magkita sila ni Luka sa playoffs, nilaglag pa ng Dallas yung OKC. Nang 2022 off-season naman nang malaglag ang Memphis versus Golden State, ang sinabi ni Ja Morant sana nakapaglaro siya sa generation ni Michael Jordan at gusto niyang makakalaban at talunin si MJ. Nang 2023 season naman, sinabi ni Morant, I'm fine in the West. Boston lang yung inaalala niya. 6 months after to nang sinabi niyang tatalunin niya si MJ. Sa parehong taon din at season ang nangyari kay Morant, nasuspinde ng Memphis dahil sa issue sa armas at naging kaaway niya na teenager. Nawalan pa siya ng $30 million dahil kinulang siya ng game para mapasama sa All-NBA team. Nasundan pa yon ng isa pang issue ulit sa armas at dito siya nasuspende ng NBA ng 25 games papasok ng 2024 season na hindi rin naman niya natapos dahil nagkaroon siya ng injury. Nasa sakop ng 1 taon mula nang sinabi niyang tatalunin niya si Michael Jordan at yung I'm fine in the West, naging lechon de leche ang karir ni Morant. Sa ngayon, nasa 1 taon ding na nahimik si Ja Morant. Pero sa 2025 season, dun malalaman kung makakabawi na siya at kung mababawasan na rin yung yabang niya. Ito naman yung pinaka-recent, si Anthony Edwards. Sa mga forums at sa mga online discussion, malabatas yung galawan ni Edwards. Clip-top reference lang dahil ang binibiro kay Edwards, mas type niya yung mga nanay. Teka, parang pareha sila ni Green. Nagsimula din lumabas ang issue na yun dati dahil nga sa nag-leak na mga messages niya. Meron naging comment si Anthony Edwards na hindi siya makakapagsalita regarding sa eras ng 90s dahil hindi naman niya napanood. Alam niyang matindi yung laruan kaysa ngayon, pero walang masyadong skills ang mga player nun, pwera lang kay Michael Jordan. Kaya nagulat din sila nung makita si Kobe na maglaro sa NBA dahil merong skill si Kobe. Mas maraming may skills na player ngayon kumpara dati. Pero parang mas malala pa yung sinabi ni Redick na mga firemen at plumber yung naglalaro dati. Kasi totoo naman yun na merong mga players dati sa NBA na meron pang ibang trabaho dahil hindi ganun kalaki ang salary. Meron pang isang player ang Boston dati na taxi driver sa umaga, NBA player sa gabi. Ang sinabi naman ni Magic Johnson regarding sa sinabi ni Anthony Edwards, hindi siya nagre-respond sa tao na hindi pa nananalo ng championship. Hindi lang sa NBA, yung sinabi kasi ni Magic, hindi nanalo ng championship sa college or kahit sa high school. Pero si Anthony Edwards, hindi nanalo ng championship sa NBA so far at sa college, pero nanalo siya ng championship sa high school at consider din siyang champion sa Olympics dahil gold medal. Makukonsider din kasing respond yung sinabi ni Magic. Ni-roast talaga niya si Anthony Edwards kasi wala pa naman championship si Edwards sa NBA. Maraming mga players din ang nadisgrasya after magyabang. Si Ja Morant at si Holmgren lang yung madaling maalala. Kasama rin dyan si Dillon Brooks noong 2023 patungkol naman kay Lebron. Kaya si Patrick Beverley, yung next 5 years are mine, saktong 5 taon na wala siya sa NBA. Yung isa pa doon, yung sinabi niya nung matrade siya paalis ng Minnesota, oras na para dalhin ang ibang team sa playoffs. Yun nga lang, Lakers ang napuntahan niya at tinrade din siya papuntang Orlando Magic na binitawan at pumunta naman ng Bulls. Yung Lakers nakapasok ng playoffs, ang Bulls napuntahan lang play-ins kung saan nag-champion si Beverley. Ngayon, ano kaya mangyayari next season kay Anthony Edwards?